Taon-taon, may mahahalagang tuklas ang mga siyentipiko na dating hindi natin inaasahan at nadulutas nila ang ilang misteryo matagal nang bumabagabag sa mga eksperto. Pero kahit na may mga bagong teknolohiya at pamamaraan, may ilang siyentipikong misteryo na parang imposibleng malutas at tiyak na patuloy tayong malilito sa mga ito sa mahabang panahon. Bilang 10. Sa nakaraang dekada, mas malayo nang nasilip ng mga siyentipiko ang kalawakan gamit ang advanced na teleskopyo, bagong paglalakbay sa kalawakan at kagamitang kayang magsuri ng mga partikulo mula sa mga bagay na ilang light year ang layo. Ngunit may natuklasan noong 2025 na nagpalito sa mga eksperto at hindi nila alam ang kahulugan nito. Noong 2025, napansin ng mga astronomer ang isang hindi maipaliwanag na bagay sa kalawakan habang pinag-aaralan ang wavelength data mula sa Australian Square Kilometre Array Pathfinder. Natuklasan nila ang halos perpektong symmetrical na bola ilang light years mula sa daigdig sa Milky Way at tinawag itong teleos, salitang Griego na nanggangahulugang kasagdala. Natuklasan na ang bulang ito ay bunga ng isang kamakailang supernova. Pero hindi nito nasasagot lahat ng tanong tungkol sa bola. Naobserbahan na ang ganitong mga labi ng supernova pero walang kasing perpektong bilog gaya ng teleos at wala pang malinaw na paliwanag dito ang mga siyentipiko. Patuloy ang pananaliksik ni astropisiko Miroslav Filipovic ng Western Sydney University sa Australia kasama ang iba pa upang makahanap ng mga kasagutan. Ipinaliwanag niya at ng kanyang mga kasamahan na sa normal na mga pagkakataon, ang material na inilalabas ng isang supernova ay sa kalaunan ay tatama sa iba pang mga bagay tulad ng mga interstellar na ulap, kaya karaniwan silang nakikita sa kakaibang mga hugis. Dahil dito, ang teleos ay natatanging tuklas na hindi pa nakita Dahil sa obserbasyon na ang teleos ay naglalabas lamang ng mahinang liwanag sa radio wavelengths, napagpasyahan na malamang ito ay isang uri ng isa-A supernova na naganap. Ibig sabihin, posibleng galing ito sa binary system na may isang dwarf star sa dalawang bituin. Bukhang nalutas na ang bahaging iyon pero marami pang tanong. Hindi pa alam ng mga siyentipiko kung gaano kalayo ang teleos mula sa daigdig pero may ilang suwestiyon na silang inilabas. Kung ito nga ay resulta ng isang Type 1A supernova, ang sphere ay nasa pagitan ng 7,100 at 75 at 25,100 at 14 na light years ang layo. Sa ganong kaso, ang bola ay may lapad na nasa pagitan ng 46 at 157 light year. Nakatulong ito sa mga astronomo para matukoy ang tinatayang edad ni Teleos na nasa 1,000 hanggang 10,000 taon. Maaring mukhang malaking pagkakaibang ito pero tandaan na pagdating sa kalawakan, ito ay isang medyo maikling panahon lamang. Dahil may kalabuan pa, kailangan ng karagdagan pananaliksik bago makagawa ng tupak na sukat. Iminungkahi rin na maaring resulta ang bulang ito ng isang uri ng Type 1X supernova na nangangahulugang nag-iwan ang pagsabog ng isang labi ng zombie star. Kung totoo nga yun, ang teleos ay magiging 3,000 at 200 light years lang ang layo at may sukat na 11 light years ang lapad. Ang pag-aaral sa bola ay magbibigay sa siyentipiko ng higit pang kaalaman sa unang yugto ng supernova at inaasahang mas marami pang ganitong pangyayari ang matutuklasan na makakatulong sa pag-unawa sa misteryo ng teleos. Bilang 9. Ang ilan ay nakikita ang pagiging kaliwete bilang isang pabigat, habang ang iba naman ay itinuturing itong biyaya dahil sila ay namumukod tangi kumpara sa karamihan ng tao sa mundo. Sabi ng mga siyentipiko, 10% lang ng tao sa mundo ang kaliwete, pero di nila alam ang dahilan. Batay sa datos, may 708 milyong tao ngayon ang kaliwete, at 2% mas malamang na ipang-anak na kaliwete ang mga lalaki kaysa mga babae. Isa na namang misteryo ito para sa mga mananaliksik dahil tila may evolutionaryong dahilan kung bakit ito nangyayari. Kadalasang namamana ang pagiging kaliwete mula sa magulang, pero hindi pa rin malinaw kung bakit ganito ipinapanganak ang tao. May mga batang ipinapanganak na kaliwete kahit kanan ang magulang at kabaligtaran din.
Ang pinakamalaking pag-aaral tungkol sa paksang ito ay isinagawa sa Max Planck Institute for Psycholinguistics na matatagpuan sa Netherlands. Natuklasa na may papel ang genetics sa mga batang ipinapanganak na kaliwete. Pero hindi nito na ipapaliwanag lahat ng kaliweteng tao. Natuklasan noong isang pag-aaral sa Holland noong 2011 na may mga salik sa maagang buhay na maaring makaapekto kung aling kamay ang magiging dominante. Kasama sa mga salik ang bansang pinanganakan at taon ng kapanganakan dahil maaring makaapekto ang pagkakaiba ng kultura. Minsan, naapektuhan ang dominanteng kamay ng tao, depende kung siya ay sobra o kulang sa timbang pagkapanganak. Isa sa dalawa o higit pang sanggol na ipinanganak ng sabay. Anong buwan ipinanganak, kasarian, at kung pinadede sa bote noong sanggol. Karaniwan sa edad na 3 taon, lumalabas na kung aling kamay ang dominanteng ginagamit ng isang tao. Ngunit may mga pagkakataong hindi ito agad nakikita. May ilang bata sa ganong edad na hindi nagpapakita ng palatandaan kung kanan o kaliwa ang dominanteng kamay. Kaya alam natin na mahuhubog pa lang ang kanilang pabor sa isang kamay sa mga susunod na panahon. Di alam ng marami na may tinatawag na kaliwete sa paa. May mga soccer player na kanan ang dominanteng kamay, pero mas magaling sumipa gamit ang kaliwang paa o baliktad. Tulad ng ibang baseball players, mas komportable silang maghagis ng bola gamit ang kanan, pero kaliwa ang gamit nila sa paghataw ng bat dahil dito mas madali at mas malaki ang tsansa nilang makapalo. May mga tao ring pantay gumamit ng magkabilang kamay, tinatawag silang ambidextrous. Mas lalo lang nitong pinapalalim ang misteryo ng panginghibabaw ng kaliwa o kanang kamay. Dahil hindi talaga natin alam kung bakit hindi tayong lahat ipinanganak na kayang gamitin ng mahusay ang parehong kamay. Numero 8. Noong 2013, may mga bumisita sa Royal Society for the Protection of Birds, Hamwall Nature Reserve sa Somerset, England, na nag-ulat sa staff na may nakita silang kakaiba at bago sa kanila. Nang mag-imbestiga ang staff, ipinakita sa kanila ang kakaibang jelly na bagay sa lupa at naguluhan sila kung ano ito. Sa mga sumunod na linggo, may ilang kakaibang blob na natagpuan sa reserve at ibang bahagi ng Somerset, palaging sa mga damuhang lugar, ngunit malayo sa tubig. Karamihan sa mga blob ay may 4 na pulgadang diametro, kakaiba dahil sa kanilang substansya. Maaring asahan ang malalaki at maliliit na sample sa lupa, pero dito magkakapareho ang laki ng mga ito. Nangolekta ng sample at kumonsulta sa eksperto ang mga tauhan ng reserba para matukoy ang misteryosong substansya, ngunit wala pa ring tiyak na sagot. May ilang nagsabi na maaring ito ay isang uri ng bakterya, habang ang iba naman ay naniniwalang maaring may hindi makamundong paliwanag dito. Iminungkahiring baka isinuka ng mga palaka o palakang bukid ang jelly. Ngunit nananatiling haka-haka ang mga teoryang ito dahil wala pang nakakatiyak sa misteryosang substansya. May mga mala-jelly na namuong bagay na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo sa mga nagdaang taon na laging nagdudulot ng pagkabigla dahil hindi pa ito napapaliwanag. Noong 2009 at 2011, natagpuan din ang ganitong substansya sa Scotland at England. Ang mga namuong bagay ay natagpuan sa mga kamay ng tao, mga parke, mga lugar ng libangan, at maging sa mga palaruan, at wala ni isa ang makapagbigay ng makatwirang paliwanag. May mga tao na nagsasabing buhay ang kakaibang namuong bagay ng matagpuan, na maaring sumuporta sa teoryang isa itong uri ng bakterya. Napansin na ang mga namuong bagay na ito ay lumitaw matapos ang isang pag-ulan at agad ding naglaho matapos matagpuan, na lagong nagdagdag ng katanungan sa misteryong ito na talaga namang nakalilito. Noong 2011, may nakuha at ipinadalang sample sa laboratorio para suriin, ngunit hindi tiyak ang resulta at kalaunan ay nawala rin ito. Tinatawag ng iba ang substansiyang ito na star jelly dahil lumalabas lang ito matapos umulan, kaya may naniniwala ang galing ito sa kalawakan. May iba naman na tinawag itong meteor jelly dahil naniniwala silang naglakbay ito papunta sa mundo sakay ng isang meteor na nabasag sa ating atmosfera at sa kung anong paraan ay naiwan ang jelly na bumagsak sa lupa at natuklasan ng mga nagdaraan.
Sinasabing nagmula ang maling akala sa pelikulang The Blob noong 1958 kung saan isang walang anyong nilala na parang blob ang lumitaw mula sa bumagsak na meteor at nagdulot ng kaguluhan sa mundo. Dahil dito, naniwala noon ang marami na lumilitaw lang ang jelly matapos ang meteor showers na hindi naman totoo. Batay sa mga tala noong ika-14 na siglo, tinawag ang substansyang ito na astral jelly o astromyxin dahil naniniwala noon na konektado ito sa meteor showers. Ang pinakamakatotohanang paliwanag na natuklasan hanggang ngayon ay isa itong uri ng itlog ng palaka o mga natirang bahagi ng substansyang yon. Hindi nito maipaliwanag kung bakit kadalasan nasa tuyong lupa ang jelly, hindi sa tabing tubig. Ayon sa mga staff ng reserba, ang substansya ay sa kanilang mga salita talagang kakaiba at may ilang tao na tumangging hawakan ito. Patuloy pang isinasagawa ang mga pag-aaral sa pag-asang matutukoy din sa huli ang substansyang ito. Sa ngayon, di pa natin alam kung ano ang mga kakaibang bagay na ito. Bilang 7. Kadalasan, umasa ang agam sa pag-uulit ng resulta kahit anong larangan ng pag-aaral. Halimbawa, kapag natuklasan ng siyentipiko kung paano gumawa ng particular na sangkap tulad ng chemical na compound, maaari nilang gamitin ang parehong proseso para makuha ang parehong resulta. Ngayon, lumalabas na hindi ito lagi ang nangyayari. Isang magandang halimbawa nito ay ang paggawa ng mga gamot. Ginagamit ng siyentipiko ang kimika para malaman kung paano gawin ang mga gamot at inuulit ang proseso para makagawa ng marami. Sa karamihan ng mga kaso, wala nang kailangan gawin pa dahil tama naman ang gamot na napoproduce. Pero isang araw, may nagbago. Parehong-pareho pa rin ang prosesong ginagamit gaya ng mga nakaraang taon. Pero biglang nag-iba na ang kalalabasan ng produkto. Tinatawag itong disappearing polymorph. Nangyayari ito kapag nagbago ang original na crystal structure ng isang chemical. Hindi na ito kayang gawin ng sintetiko at walang nakakaalam kung paano o bakit. Kadalasan, ang produktong nabubuo ay mas matatag kaya halos hindi na ito maibalik ng mga siyentipiko sa dati nitong anyo. Ibig sabihin, ang bagong produkto ay hindi na gumagana tulad ng orihinal at minsan hindi na rin magagawa ulit ang orihinal na produkto. Mayroon itong seryosong epekto sa larangan ng parmaseutika. Milyon-milyong tao ang umaasa sa mga pamamaraang ito para sa abot-kayang at epektibong gamot na sa ilang kaso ay kailangan nilang inumin araw-araw. Halimbawa, noong dekada 70, ang SSRI na gamot na tinatawag na paroxetine anhydrate ay ginagawa gamit ang mga pamamaraang ito. Lumabas ito bilang malatsalk na pulbos at naging epektibo hanggang 1,984 nang may lumabas na bagong bersyon. Lumabas na sa UK ang bagong kristal na bersyon matapos mapalawak ang produksyon at matuklasang mas matatag ito kaysa orihinal. Nang subukan ng ibang kumpanya gumawa ng paroxetine, nakita nilang hindi na magawa ang orihinal na bersyon at palaging kristal ang kalalabasan. Bilang pagsubok na ipaliwanag ito, inisip na ang atmosfera ng mundo ay napuno ng maliliit na dami ng paroxetine hemihydrate na nanggangahulugang anumang anyo ng paroxetine anhydrate ay agad na magbabago sa anyong kristal. Isang kahanga-hangang misteryo ito na dapat pang pag-aralan, lalo na dahil may tunay itong epekto. Noong dekada 90, ang mga antiretroviral na gamot ay biglang hindi na naging epektibo, kaya milyon-milyong tao ang napilitang humanap ng ibang gamot. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang mga pabrikang naapektuhan ay hindi na makagawa ng orihinal na anyo ng gamot. Pinaniniwalaang ang bakas ng bagong anyo ay hindi sinasadyang nadadala ng mga manggagawa sa pabrika. Sa ilang linggo lang, hindi na muling maibalik ang orihinal na anyo ng gamot. Dahil dito, na-recall ang gamot at bilang resulta, umabot sa $250 milyong ang nawala. Ginawa lang muli ang gamot noong 1,978 sa ilalim ng maigpit na kontrol. Ngunit hindi pa rin alam ng siyentipiko ang sanhi ng pagbabagong ito. Kung hindi nila malaman ang dahilan, pwedeng magpatupad ng proseso para maiwasan ang di inaasahang pagbabago. Sa ngayon, pwede lang tayong manghula sa sanhi ng phenomenon na ito.
Numero 6. Bago ang 1,900 at 69 ang buwan, ay isang misteryoso at tila hindi mararating na bilog sa kalangitan. Pwede lang tayong mag-isip kung saan ito gawa at ano mangyayari kung may maglakad dito. Nagbago ang lahat noong Hulyo nang si Neil Armstrong ang unang naglakad sa buwan. Simula noon, 5 ulit pang naglakad ang tao dito. Natapos ang huling misyon noong 1972. Kahit may mga sasakyang pangkalawakan nang naipadala sa buwan, wala nang muling nakatapak dito. Marami na tayong natutunan tungkol sa pinakamalapit nating kapitbahay sa kalawakan. Pero may ilang misteryo pa rin tulad ng ilusyon ng buwan na hindi pa nasosolusyonan. Ito ay tungkol sa buong buwan at kung bakit ito parang malaki tuwing sumisikat at lumulubog. Nung unang panahon, may mga sibilisasyon na naniwalang ang buwan ay lumalaki at lumiit sa bawat yugto nito, pati na rin kapag napapansin ang ilusyon ng buwan. Sa makabagong panahon, malinaw na alam natin na hindi ito ang kaso. Kapag sumisikat o lumulubog ang buwan sa abot tanaw, mas malayo ito sa mundo kaysa kapag nasa tapat natin sa itaas. Umaabot pa ng libo-libong milya. Alam natin na hindi distansya ang sanhi ng kakaibang ilusyon na ito. Mahirap itong tanggapin dahil sanay tayong mas maliit tingnan ang malalayong bagay, kabaligtaran ng nangyayari sa ilusyon ng buwan. Numalala ang sitwasyon dahil nalilito tayo na ang malaking buwan ay malinaw, habang ang mga gusali at ibang bagay sa abot tanaw ay malabo na hindi natin inaasahan. Iminumungkahi na tumatanggi ang ating isipan na tanggapin ito at nag-overcompensate sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa atin na ang buwan ay dapat na mas malaki kaysa sa totoong laki nito. Kapag tumitinggala tayo sa buwan sa itaas, hindi natin napapansin ang abot tanaw, kaya mas maliit itong tingnan dahil nakikita natin ang tunay nitong laki. Di ka pani-paniwala na magkapareho lang ng laki ang malaking buwan sa abot tanaw at ang nakikita natin sa itaas, pero may paraan para mapatunayan ito. Sabi ng eksperto, kung malaki ang buwan, takpan ito ng daliri ng taga-masid. Kadalasan, may mga parte pa ng buwan na makikita. Pagkatapos, kapag mas mataas na ang buwan sa langit, dapat nilang ulitin ang prosesong ito at nakakagulat, ganon pa rin karami ang makikitang bahagi ng buwan gaya ng dati na nagpapatunay na ang ilusyon ng buwan ay isa lamang ilusyon. Kung gagamit ng camera para kunan ang buwan sa 2 oras ng araw na ito, makikitang pareho lang ang laki ng buwan sa mga larawan, basta di babaguhin ang zoom settings ng camera. Ang kakaibang bagay tungkol sa ilusyon na ito ay hindi pa ito lubos na nauunawaan. Pagamat alam natin na may kinalaman ito sa ating isipan na nalilinlang, wala pang matibay na paliwanag kung ano talaga ang nakikita natin kapag mangyayari ito, o kung bakit kailangan ng ating utak na likhain ang ilusyon na ito sa simula pa lang. Bivang 5 sa nakalipas na 50 taon o higit pa, ang ating kaalaman tungkol sa kalawakan at sa mga bagay na matatagpuan doon ay napakalaki ng naging pag-unlad. Dahil sa mas magandang teknolohiya, napuntahan natin ang ilang misteryosong planeta sa solar system at nakakuha ng larawan ng mga bagay na ilang taong liwanag ang layo sa daigdig. Nakapaglapag na tayo ng mga rover sa Mars, nakakuha ng mga material mula sa planetang iyon, at nasuri ang marami pang ibang bagay na kamakailan lang nadiskubre. Hindi natin kailanman lubos na maunawaan ang kalawakan kahit papag-aralan natin ito sa susunod na 100 taon. Dahil sa lawak nito, kaya't palaging may mystery ang kailangang lutasin. Isa rito ang Great Attractor, bahagi ng kalawakan na matagal nang pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring paliwanag. Bahagi ito ng kalawakan na may grabidad na humihila ng mga galaksya, ngunit di natin alam kung ano ito. Natuklasan ang Great Attractor noong dekada 70 nang may mapansin ang mga astronomo habang nagsasaliksik. Nadiskubre nila na hindi umaayon sa inaasahan ang galaw ng mga galaksya batay sa bilis ng paglawak ng universo. Habang lumilipas ang mga taon, napansin na ang mga galaksya ay tila papunta sa isang sentro sa konstelasyon ng Centaurus. Hinahatak sila rito ng daan-daan milya bawat segundo at walang may alam kung bakit. Iminungkahi noon na ang grabitasyon ay mula sa napakalaking masa na nasa isang bahagi ng konstelasyon.
Hindi mapatunayan ng mga eksperto dahil sa isang malas na dahilan. Ang Great Attractor ay nasa zone of avoidance sa kalawakan na hindi makita ng mga astronomo dahil sa ulap ng bituin mula sa Milky Way. Bukod dito, kulang sa lakas ang mga teleskopyo noon para mapagmasdan ang mga bagay na iyon kahit makita pa natin. Matatagpuan sa Laniakea Supercluster on Milky Way at Great Attractor. Isang napakalaking koleksyon ng mga galaksya na sumasaklaw ng 500 milyong liwanag taon ng kalawakan. Ngayon, alam na nating hinihila ang ating galaksya ng Great Attractor kahit hindi natin ito nararamdaman sa daigdig. Noon, hindi pa natin alam ang tungkol sa mga galaksya hanggang magamit ang infrared at X-ray para makita sa likod ng daang gatas. Kahit noon, hindi pa rin nakita ng mga astronomo ang dakilang pang-akit. Hanggang ngayon, di pa rin natin alam kung ano ito. Pero hindi ito naging hadlang sa mga eksperto at eskular na madurya. At ang ilan sa kanilang mga suwestiyon ay talagang nakaka-interes. May naniniwala na hindi lang ito isang bagay, kundi posibleng kumpol ng mga galaksya, intergalacticong gas o dark matter. Dahil di natin nakikita ang dark matter, posible ring di natin maobserbahan ang Great Attractor. Kung binubuo nga ito ng mga partikulang ito, ngunit hindi pa napapatunayan ang teoryang ito. Bagamat nakakatakot, sinabi ng mga astronomo na posibleng may mas malaking gravitational anomaly sa likod ng Great Attractor. Ang Shapley Supercluster ay pinaniniwala ang nakaaambag sa nabagang ruta ng mga galaksyang ito. Ipinapakita nito na kahit may pag-unlad sa paggalugad ng kalawakan nitong mga dekada, may mga bagay pa ring hindi natin malalaman at malamang manatiling misteryo ang Great Attractor sa maraming dekada pa. Numero 4. Habang ang kalawakan ay isang misteryo na patuloy na nagpapalito sa atin, ang mga karagatan ng mundo ay may mga misteryo rin na hindi pa kailanman nalulutas. Maraming siglo nang nag-ulat ang mga mandaragat ng hindi maipaliwanag na nakita at narinig sa dagat, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ang ilan sa mga ito. May mga taong nakakita ng mga hayop sa dagat na hindi pa naitatala at sinasabing mas malalaki pa sa pinakamalalaking balyena. Sinasabi ng mga sinaunang mandaragat na nakakita sila ng sirena at sireno sa tabi ng barko at may nakarinig ng hindi maipaliwanag na tunog. Sa makabagong panahon, namangha ang mga siyentipiko sa ilang mga tunog na naitala gamit ang makabagong kagamitan na tinatawag na hydrophone. At kahit noon, hindi pa rin nila maipaliwanag kung ano ang kanilang naririnig. Kabilang sa pinakakilalang halimbawa, ang bloop at upsweep, dalawang ingay na misteryoso pa rin. Noong 1997, narinig ang bloop. Isa itong napakalakas na ingay na inilarawan ng ilan bilang pinakamalakas na naitala kailanman. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, mabilis itong tumataas ang dalas at tumatagal ng mga 60 segundo. Nasagap ng mga sensor na 3,000 milya ang layo ang tunog, pinapakita kung gaano ito kalakas. Sa pagsusuri ng recording, nalaman na ang tunog ay mula sa isang buhay na nilalang. Dahil mas malakas ito kaysa sa ibang tunog ng hayop na narinig, marami pa ring nagdududa. Sa huli, natuklasan na ang bloop ay sanhi ng icequake. Nangyayari ito kapag mabilis na nagkakahiwa-hiwalay ang isang iceberg. At pinaniniwala ang iceberg na tinutukoy ay matatagpuan sa pagitan ng Bransfield Strait at Ross Sea. May ilang eksperto naniniwalang malapit ito sa Cape Adare, Antarctica. Pagkatapos, may misteryosong tunog na tinawag na Julia. Naitala ito ng mga hydrophone sa silangang equatorial ng Karagatang Pasipiko noong Marso 1, 1900 at napaisip ang mga eksperto. Tulad ng bloop, naitala ang ingay sa mga kagamitang daan-daan milya ang pagitan, pero ang tunog mismo ang naging pinakamatinding misteryo. Inilarawan ito na parang boses ng isang babae na mahina lang na humuhuni sa sarili o pabulong na nagsasalita ng hindi maintindihang pangunusap. Dahil dito, tinawag itong Julia at agad pinag-aralan ng mga siyentipiko para malaman ang pinagmulan at sanhi ng tunog. Hindi matukoy ang eksaktong pinagmulan, kaya't napaliit lang nila ang posibleng lokasyon.
Sa kasamaang palad, malaki pa rin ang lugar at kakaiba dahil galing sa parehong lugar ang tunog ng bloop. Ayon sa mga eksperto, ito ay nagmula sa pagitan ng Bransfield Strait at Cape Adare sa Silangang Antarctica. At may ilang teorya. Dahil sa lakas ng ingay, inalis agad sa listahan ang maliliit na hayop. Dahil walang mechanical na bahagi ang ingay at hindi rin sirang kagamitan ang sanhi, nagsimulang lumabas ang mga teorya ng sabwata. Dahil parang boses ng babae ang tunog, may ilang tao na nagsimulang maghinala na may kinalaman ang mga extraterrestrial o kaya naman ay gawa ito ng isang napakalaking nilalang sa dagat na hindi pa natin nakikita noon. May iba namang naniwala na may matatagpuang napakalaking lungsod sa ilalim ng dagat sa bahaging ito at nagpakita pa ng mga satellite photo na nagpapakita ng malaking estruktura sa ilalim ng tubig. Sinabi nilang skyscraper ito at ang mga larawan ay patunay ng pag-irad ng lungsod. Sa ngayon, nananatiling hindi pa rin nalulutas ang tunog na Julia at tanging panahon lang ang makapagsasabi kung malalaman natin kung ano ang sanhi ng mahiwagang tunog na ito. Numero 3. Hindi lang kalawakan at karagatan ang patuloy na nagpapagulo sa mga eksperto dahil maging ang mismong lupa na ating tinutungtungan ang nagagawa rin silang lituhin paminsan-minsan gaya ng ipinakita ng isang pangyayari noong 11 ng Nobyembre 2018. Noong alas 9:30 ng umaga, naitala sa iba't ibang bansa ang kakaibang ugong mula sa lupa. Kaya nagmadali ang mga siyentipiko na tukuyan ang sanhi nito. Natukoy na nagmula ito mga 15 milya mula sa French na isla ng Mayotte at pagkatapos ay kumalat patungo sa kontinente ng Africa sa Madagascar. Na-detect ang IMZIG seismic sensor ang aktibidad sa Kenya, Ethiopia, Zambia, Chile, New Zealand, Hawaii at Canada. Ayon sa ilang ulat, na-trigger ang mga sensor hanggang 1,000 milya ang layo at tumagal ng 20 minuto ang seismic wave. Kakaiba, walang nag-ulat ng anumang pagyanig sa lupa at ang aktibidad ay na-detect lamang ng mga sensor na ito. Halos walang nakapansin sa pagyanig, maliban sa isang amateur na mahilig sa lindol na na-monitor ito sa kanyang kagamitan noong umaga. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at nagpasya siyang iulat ang kanyang natuklasan sa pamamagitan ng pag-post nito sa kanyang social media account. Agad nakuha ng kanyang post ang atensyon ng mga mananaliksik, eksperto at amateur na nagsimulang mag-imbestiga. Kahit bago pa man inilabas ang anumang impormasyon sa publiko, nagsimula ng maghaka-haka ang mga tao kung ano ang maaring naging sanhi ng mga seismic wave. At gaya ng inaasahan, ang ilan sa kanilang mga teorya ay halos katawa-tawa na. Isang gumagamit ang nagmungkahi na lalabas ang dambuhalang halimaw sa dagat pero hindi pinansin ang kanyang teorya. May ilan na nagsabing maaring sanhi ito ng malaking meteor na bumagsak sa mundo o malakas na pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Sinabi ni Goran Ekstrom ng Columbia University na nag-aaral ng kakaibang lindol sa media na hindi pa niya naranasan ang ganitong pangyayari. Itinuro rin niya na maaring karaniwan lang ang pinagmulan ng mga alon. Halos 8 taon na, ngunit hindi pa rin alam ng mga siyentipiko ang sanhi ng seismic na pangyayaring ito. Tiyak na hindi ito isang normal na lindol dahil ang mga seismic na pangyayaring iyon ay nagreresulta sa tinatawag na wave train. Ang tensyon sa crust ng mundo ay nailalabas kasama ng napakalaking enerhiya na kumakalat mula sa pinagmulan. Madalas sinusundan ang pangunahing lindol ng mga aftershock na mas mahina sa eskalang Richter pero maaari pa ring delikado. Pero ang seismic na pangyayaring ito ay hindi sumunod sa karamihan ng mga salik na ito. Sa karaniwang lindol, sabay na gumagalaw ang seismic wave pahala o sa ibabaw ng lupa. Sa pangyayaring ito, naglakbay ang mga alon sa lupa, ngunit walang naitalang lindol malapit sa pinagmulan, kaya hindi pa rin alam ang sanhi nito. Lalong nalito ang mga eksperto dahil ang alon ay monochromatic, taglay lang ang isang uri ng seismic frequency, imbes na iba-iba gaya ng sa normal na lindol. Ang signal ng mayat ay malinaw na zigzag at bawat alon ay tumagal ng 17 segundo bago maulit.
Ang pinakamalapit na hula ng mga eksperto ay sanhi ito ng isang pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Ngunit wala pang ebidensya na natagpuan tungkol dito at nananatiling mailap ang mga sagot sa misteryong ito. Numero 2. Habang nagmamasid ang mga bituin, nakagawa ng kahanga-hanga at kakaibang tuklas ang mga astronomo nang mapagmasdan nila ang isang pulsar na tinatawag na RxJ0 6.44 123. Pero para sa video natin na yon, tatawagin na lang natin itong RX simula ngayon. Ang mga pulsar ay umiikot na neutron star na may matinding magnetismo at naglalabas ng electromagnetic radiation mula sa magnetic pole. Ngunit iba si RX sa kanila. Infrared ang liwanag na inilalabas ng pulsar na ito at hindi pa ito nakita ng mga astronomo sa lahat ng siglong pinag-aaralan nila ang kalangitan. Ipinapahiwatig nitong may taglay itong kakaibang katangian kumpara sa ibang pulsar o may di pa kilalang panlabas na salik na sanhi ng pagkakaibang ito. Ang RX ay isa sa 7 pulsar na tinatawag na Magnificent 7. Pinaniniwalaan na mas mainit ang mga pulsar na ito kaysa inaasahan dahil matanda na sila at hindi na dapat puno ng enerhiya. Pinaniniwalaang umabot ang infrared na liwanag ng pulsar na ito ng halos 2.5 beses sa orbit ng Pluto sa paligid ng araw mula sa bituin. Hanggang ngayon, di pa rin alam kung bakit ito nangyayari at puro haka-haka lang ang astronomo. Sabi ng ilan, posibleng sanhi ito ng disk ng debris sa paligid ng pulsar. Ang maalikabok na material na tinatawag na fallback disk ay mula sa supernova. Una, itinapon ang material sa kalawakan, pero kalaunan ay naging disk sa paligid ng pulsar paglipas ng ilang taon. Kung ito nga ang kaso, maaring kailangan balikan ng mga siyentipiko ang paraan ng kanilang pag-iisip tungkol sa mga neutron star at kung paano ito umuunlad sa takbo ng kanilang buhay. May teorya na ang phenomenon na ito ay dulot ng pulsar wind nebula. Nabubuo ang ganitong nebula kapag hinipan ng hangin mula sa pulsar ang labi ng supernova na nag-iiwan ng guwang sa nebula. Kung ganito nga, ito ay isang natatanging pulsar wind nebula na hindi pa nakita ng astronomo at magiging kahanga-hangang tuklas. Umasa ang lahat na gamit ang teleskopyong James Webb, makakahanap ng bagong impormasyon tungkol sa RX at masolusyonan ang mga misteryo nito. Sa ngayon, ito ay naobserbahan pa lang gamit ang Hubble Space Telescope, kaya marami pa ring tanong ang di nasasagot. Tandaan na may nakita ng mga signal na kahalintulad ng signal mula sa pulsar na ito, pero wala pang naobserbahan na sa infrared spectrum lang nakikita. Bukod dito, ang pulsar ay naglalabas ng sobrang infrared radiation, kaya iniisip ng ilang eksperto na posibleng galing sa ibang lugar ang ibang liwanag. Habang karamihan sa mga pulsar ay umiikot ng napakabilis, gumagawa ng isang ikot sa loob lamang ng ilang bahagi ng isang segundo. Si RX ay umiikot ng isang beses bawat 11 segundo na hindi pa nangyayari noon. Ngunit posibleng may paliwanag dito. Kung tama ang teorya ng fallback disk, maaring galing sa progenitor star ang mga debris dito, isang napakalaking bituin na dapat sumabog bilang supernova. Kung ang bituing ito ay nakipag-ugnayan kay RX, maaring uminet ang pulsar, kaya mabagal itong umiikot at iba ang pag-unlad nito kumpara sa ibang naobserbahang pulsar. Numero 1. Naranasan na natin ang pakiramdam na inuulit ang isang pangyayari kahit di natin maalala kung nangyari na ito dati. Minsan parang napuntahan na natin ang isang lugar kahit wala tayong maalala na pumunta tayo doon. Tinatawag itong deja vu, pakiramdam na parang naranasan mo na ang bagong karanasan. Pero hindi alam ng lahat na may kabaligtaran din ito, ang jamais vu, na hanggang ngayon ay wala pang paliwanag mula sa mga siyentipiko. Iniisip na nangyayari ang deja vu kapag nakakaroon ng parang aberya o hindi pagkakaintindihan ng utak sa pagitan ng ating mga alaala at ng mga bahagi ng utak na responsabale sa pagpersepsyon. Maraming tao na nakaranas nito ang nagsabi na sila ay nasa matinding stress nung panahon na yon. Sobrang pagod o kaya naman ay dulot ito ng hindi tugmang alaala. Sabi ng ilang neuroscientist, sani ito ng ating kawalan ng atensyon. Minsan nakakakita tayo ng magandang tanawin pero nadidistract tayo kaya hindi natin ito lubos na na-absorb. Pag binalikan natin, parang bago ang tanawin kaya akala natin hindi pa tayo nakapunta roon.
Haka-haka pa rin ang mga paliwanag na ito at pati posibleng paliwanag sa Jamaivu. Nangyayari ito kapag ang isang tao ay pumunta sa isang lugar na sobrang pamilyar sa kanya dahil madalas na siyang nagpunta at nagtagal doon sa maraming pagkakataon. Ngunit bigla nilang naramdaman na parang hindi pa sila napunta roon. Kapag nangyari ito, nakakabagabag talaga dahil iba-iba ang anyo ng Jamaivu. Sa ilang pagkakataon, may mga tao na tumingin sa isang miyembro ng pamilya na kilala nila buong buhay nila. Ngunit bigla nilang napagtanto na hindi nila ito nakikilala. May iba ring nakinig sa paboritong musika pero biglang parang bago ito sa kanila na tila narinig lang nila ito ngayon. Maaaring kakaiba ito pero karamihan sa atin ay mararanasan ito kahit minsan sa buhay. Halimbawa ng Jamaivu ay kapag may nagsusulat o nagtatype ng dokumento. Maaring gamitin nila ang salitang imposible pero minsan nagdududa sila kung tama ang baybay nito. Habang mas matagal nilang tinititigan ang salita, mas nagmumukhang kakaiba ito, kaya napapaniwala silang mali ang baybay kahit tama naman. Pagbalik nila, napagtanto nila ang tama pala at di nila maipaliwanag kung bakit nila naranasan ang hindi komportableng maling akala. Kadalasan, ilang segundo lang tumatagal ang mga pangyayaring ito. Ngunit may ilang nag-ulat na naranasan nila ang Jamaivu ng ilang minuto at nakaramdam ng matinding pagkailang habang nangyayari ito. Di pa tiyak ng siyentipiko ang sani nito, pero naniniwala silang may kaugnayan ito sa alaala at pagproseso ng utak. Halimbawa, kung abala tayo habang pinuproseso ng utak ang isang pangyayari o lugar, maaring hindi ito makilala ng utak sa susunod kahit nakita na natin dati. Pero hindi nito paliwanag kung bakit biglang hindi makilala ng tao ang sariling asawa o anak o bakit pakiramdam nila ay di pa sila nakapunta sa sariling bahay. Matitindi ang mga halimbawang ito at alam nating nangyayari sila pero di natin alam ang dahilan. Iminungkahi na maaring dahil ito sa mga suliranin sa kalusugang pangkaisipan, stress o kakulangan sa tulog. Ngunit mga suhestiyon pa lang ito at di pa napatunayan. Ang Jamaivu ay isa sa mga misteryo ng utak na hindi pa natutuklasan ang sanhi at maaring hindi na natin ito malaman. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at makikita tayo muli sa susunod.